Fortun, member ng Truth Commission, mga kasama natin. At isa rin pong kilalang pathologist. Doc, maraming salamat sa oras. Si Radyo Manludes, good afternoon po. Yes, good afternoon. Doc, ano ba yung Truth Commission? Well, it's a civilian group, clergy-led, meaning organized ng simbahan. Na ang habol namin ay lumabas yung katotohanan sa mga patayan, mga nangyari nung, specifically, pagka may Truth Commission kasi, ano yan merong period of time. So, it's focused on 2016 to 2022. Okay. Yeah. Sino po ang mga nasa likod aside sa simbahan? Ang pinaka-convenor namin, si Cardinal Ambo David. And nung una, nagtawag yan ng ng parang conference, mga CSO, different group. Nagpunta, ano nga bang gagawin natin dito? And that's it. The idea was, can we not set up a Truth Commission? I was there. And that was how it started. It took some time, medyo ilang buwan, ilang linggo din nangyari yun. Oo. Na nung nag-launch kami, it was only on May 27th of this year. And ang pinaka-chair ng commission natin, si Judge Raul Pangalangan, na dating judge ng ICC. And nandyan si Caloy Conde, si Father Danny, ako, at saka si Dr. Alfuerte, trauma specialist. So, yun. Opo. Doc, ano po yung gagawin ng Truth Commission? Saan po ito nakatutok? Yun na nga, palabasin mo kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi kami prosecutorial, meaning hindi ito mapupunta sa korte for sure. Pero, aayusin namin yung evidence na meron ba dyan, account. Kasi parang sabog tayo in fairness, during the 6 years na nag-escalate itong patayan, yung war on drugs po, Doc, yung war on drugs. Yeah, the so-called war on drugs. Maraming grupo, maraming tao ang may ginawa. I would say I was also one of them. Opo. Pero sabog-sabog Like, hindi ayos yung bang wala tayong database, wala tayong repository ng pinaggagawa natin. Hindi nga natin alam kung ano ang tawag dito, number. Kung anong number ng mga namatay. Opo. Wala man nun Opo. account na gano'n. Sa akin, natatakot ako dun sa mga hindi na identify. Hindi na claim. Yung mga bodies na basta nilibing. Meron gano'n Pero Doc, di ba meron ng numbers and names sa International Criminal Court? I think hindi rin siya firm. Ang alam ko, ang police umamin sa 6,000 to 7,000 na ito yung mga namatay kuno dun sa police ops. So ito yung acknowledge nila na involved sila. Maraming namatay na yung vigilante type. I think at the point nag-shift sa gano'n Yung mga riding in tandem and so on. Meron pang mga kaso na nag-gusto na police din pala yun yung mga ganyang storya, totoo ba o hindi? Tapos, ang sinasabing bilang ay aabot sa 30,000. That's true. Let's see. Yun. Tingnan natin kung anong ang talagang nangyari. Sana. Okay. When we say Truth Commission, pwede ko bang sabihin, Doc, i-correct mo rin po ako, yung mga wala sa record ng ICC, ito yung inyong, tama ba, iimbestigahan? Not necessarily porque wala sa ICC. Yun ang tututukan namin. So, hindi kami selective. Okay. Ang ICC necessarily has to be selective. Okay. Kasi hindi naman nila uusigin, hindi nila ipoprosecute ang individual killing. Iba sila Like, halimbawa, ang kanilang charge ay crimes against humanity. Okay? Kasi ang ipoprove nila, yung pag-pattern na ganito ang nangyari, hindi necessarily nakatutok sa cases,
Tapos meron pa silang temporal limitation, Mm-mm. di ba? Mm-mm. Since sumali tayo at saka yung nag-pull out, and that would be sometime 2019. Mm-mm. So kung halimbawa yung killing nangyari after 2019 Okay. na hindi na tayo miyembro, hindi na kasama yun. Okay. Doc, yung mga nakuha nyong sa pag-iimbestiga ninyo, saan po nyo ilalagay yon? Saan po dadalhin yon? In the end, ang plano is gagawa tayo ng report. Okay. Okay? I don't know when this is going to be, but they're kind of projecting in maybe 2 years. Tapos, yun, sa ngayon, nagpa-public, yung kanina, that was the first, Mm-mm. nagpa-public truth-telling tayo. Mm-mm. Hindi lang naman yun yung activity. Mm-mm. Kung ikaw ay naging biktima, pwede ka namang lumapit na hindi ka naman isasalang na, in public. So there are ways. So anong gagawin dito? Kung halimbawa makita ng korte locally and internationally na useful sa kanila, maybe certain cases na naipalabas namin, Mm-mm. then by all means, gamitin nila yung ebidensya. Maraming plano, like hindi lang mga biktima ang gusto nating marinig, baka pati yung mga involved. Merong mga nagpaparinig na, nagsasabi na gusto nilang magsalita. Mm-mm. Among the state agents, those things. Tapos hindi lang naman killings yung mga binaril ang Opo. biktima. Opo. Meron ding mga pinag-initan sa jail. Yung mga ganon, Mm-mm. namatay because of complications of their incarceration. Mm-mm. So, it's not pretty straightforward. Tingnan natin. Mm-mm. We'll see. Oo. Aside sa public truth telling, ano po yung mga gagawin pa or ginagawa ngayon ng Truth Commission? Well, maraming plano. Ang sabihin ko na lang yung sa akin, Opo. yung mas familiar kasi ako doon sa wish list ko eh. Mm-mm. Na sana makuha yung record. Hirap na hirap kami noon eh. Like ako, kung maghihingi ako ng hospital records, hingi ako ng death certificate, sino ba ako? But then now you have a Truth Commission. Baka sakaling itong mga death certificates na incomplete, malabo, baka pwedeng dumiretso kami sa PSA. Mm-mm. Itong mga autopsy report, ang daming ginawa ng PNP, baka makuha namin directly from PNP. Mm-mm. So, I'm hoping. Tapos yung mga unidentified na unclaimed, saan napunta? Mm-mm. I'm hearing of reports of mass graves or unmarked graves sa sa cementerio. Opo. Can we not run after them? Mm-mm. Yung mga ganyan. Opo. Doc, meron po bang direksyon na mag-file din kayo ng kaso? Kami hindi. Okay. Hindi manggagaling sa amin yun. But then if there are, like if the Department of Justice would take it upon themselves to file cases Mm-mm. using whatever evidence we came up with, why not? Oo. Pero hindi nga kami prosecutorial. Mm-mm. Okay, Doc, ito po, reaction na lamang po ninyo. Sabi ho ni Attorney Sal Panelo sa interview namin kahapon, politika lang yang Truth Commission. Yan ay binubuo ng mga taong galit sa mga Duterte. Ang gagawin nyo lang daw po ay ipapahiya ang mga Duterte sa buong mundo. Talaga? Opo. Well, that's his opinion. But then pag titingnan mo yung composition ng commission namin, it's headed by no less than, Mm-mm. and convened by no less than the Cardinal David. Mm-mm. And talagang mga simbahan. Mm-mm. Tapos nandito yung mga civil society organizations. I don't know, if it's his opinion, fine. Mm-mm. Mapapahiya. Ay, ewan, kung ganun yung direksyon, anong mangyayari? Anong gagawin natin? Bakit daw po may mga pa-truth telling pa
bakit di na lang daw po kayo mag-file ng kaso sa local courts? As if naman, Mm. ilang kaso sa local court ang naipile. Mm-mm. Ilan ang naipanalo or ilan ang nag-progress. Mm-mm. Naku po, mabibilang mo sa isang kamay. Mm-mm. At tingnan mo kung gaano kadali ba ang mag-file ng kaso. In the first place, many of these killings involve police. Mm-mm. So, sino ang nag-imbestiga? Di, police. Bakit mo naman iimbestigahan ng isang kaso na ikaw ang involved? Mm-mm. Alright? Mm-mm. I think the DOJ at some point decided, let's take action. Let's file cases here. Mm-mm. Kasi di ba yung argument, we have our working local judicial system. Okay? But they gave up kasi walang ebidensya. Mm-mm. And that is also my observation in the cases I have encountered. Opo. Napaka-shoddy, napaka-pangit, napaka-babaw Mm-mm. ng ginawa. Every step of the way, CSI, yung examination of the body, yung meron silang mga follow-through investigations. These are homicides. Dapat yan automatic. Ginagawa. Meron pang cases na yung pamilya, sa takot, sa hirap, nag-waiver na lang. Mm-mm. Sila nag-give up na. Ang daming problema and obviously kaya nga nag-step in yung ICC kasi hindi kaya wala yung complementarity rule. Mm-mm. Hindi nagwo-work sa Pilipinas eh. We had no recourse. They had no recourse but to take over. And I'm happy they did. Mm-mm. Saan po kayo pwedeng ma-contact or matawagan kung meron po mga nakikinig na gusto pong Yeah. lumapit sa Truth Commission? Right now, yung office is based in Popayos, the center in malapit sa UN Avenue. However, mag-a-announce daw sila ng hotline. Tama. Mm-mm. And they're working on it. And siguro, Doc, kasi lahat tayo ngayon sa social media na baka pwede Yeah. merong easiest social media. Yeah. They're working on it. But Mm-mm. give us a little time kasi na medyo bata pa kami sa umpisa pa lang. Actually, yun na nga, this is our first public truth telling Opo. session. Sino po yung unang nakapagkwento, Doc, na inyong naipresenta kanina? Yung nanay ni Raymart Siapo, he was a 18-year-old. Hindi ba ito kasama yung- sa ICC, Doc? I don't know. Mm. I really don't know. Hindi ko alam yung mga specific cases na kasama sa ICC actually. And the mother has been very vocal about what happened to her son. And she was more than willing to tell the story, everything. And that's why naisip namin, okay siyang ipresenta Mm-mm. the first case. Tapos ako naman, I was there kasi na-convince namin, sila Cardinal mo, ang bilis eh. Opo. Kasi nga, supportive sila kay Mrs. Linda Siapo Opo. na ipakuha yung mga buto-buto para ma-examine. Oh. Ito siya yung 18-year-old na may club feet. Opo. Yung Oo. deformed yung PWD. paa. Opo. So, tas ako naman, curious talaga ako noon pa eh. Sabi ko, asan ang documentation at siya ay disabled? And how disabled was he? Yun, and the usual, paano siya napatay? Those things, yun yung support ko, yung forensic part. Okay. Doc, maraming salamat at good luck po. Maraming salamat. Good afternoon. Okay, thank you din. Maraming salamat si Dr. Raquel Fortun, ang miyembro po ng Truth Commission at kilalang